pag-imbita at magandang umaga sa lahat ng tagapakinig at tagapanood nyo. Opo. Happy Monday, Doc. Kumusta ho Yes, happy kayo? Monday. Oo, maayos naman po. Maayos. Oo. At binabantayan natin itong balita na nangyayari sa ating Oo. bayan. Oo, Opo, nga lalo. Well, pagbalita, napakarami ho tayo mga maiinit Oo na nga eh. balita. Diyos mio, ano ba? Ano bang nangyayari? Litong-lito na tuloy ang taong bayan. Pero siyempre, alam naman natin ang isa sa mga pinaka-problema talaga, usapin pa rin ng korupsyon at itong Mm. usapin ng West Philippine Sea, mas lalong naguluhan tuloy ang taong bayan. Mm. Mm. Oo, dito sa naging pahayag. Ewan ko kasi, ang sabi ni Senator Marcoleta naman, mukhang inedit lang daw yung kanyang mga pahayag. Oo. Pero nag-react ang kanyang mga kasama din sa Senado. Yung binanggit niyang dapat i-give up yung KIG, KIG. Kalayaan Island Group. Oo, Kalayaan Island Group. Ah, anong posibleng epekto nito, Dr. Alam niyo Chester? po, ang tagal na natin ipinaglalaban to, ilang Oo. administrasyon na po, no? 2012 nung nagkaroon ng pangalan ng West Philippine Sea dahil may batas na nagsasabi na yun ang pangalan niya. Marahalos may mga Coast Guard at Navy na tayong handang ialay yung buhay nila para sa West Philippine Sea. At may mga mangingisda tayo na nangangailangan ng mga isda at pagkain doon. Tapos ganito yung maririnig po natin. No? Although ang sinasabi naman ni Senator Marcoleta, kung i-reinterpret natin yung kanyang mga sinasabi, ay sina-challenge na yung mga coordinates. No? Well, maaring pwede naman pag-usapan yung ganun dahil demokrasya naman yung ating bansa. Pero sa publiko, kung saan ay unti-unti sana nating binibigyan ng impormasyon, tamang impormasyon at edukasyon ang mamamayan, ay lalong gumugulo sapagkat meron ding tayong mga kapitbahay at may mga malalaking bansa rin na nangangarap na gustong kunin ang West Philippine Sea. So tuloy ang nangyari po ay parang ang word kasi ay give up, no? Parang mabigat yung salita na yun na maari hindi naman dapat ganun. May mga sa debate sana may mga mag-iingat din sila dahil naka-record at napapanood ng taong bayan yung diskusyon nila, lalong naguguluhan po, no? Ay ang atin dito ang doon sa katanungan niyo po, ano ang magiging implikasyon, impact niya po ito, no? Syempre matutuwa yung mga kapitbahay natin na gustong Kasi kumuha ng sorry Doc Chester, kasi yung nagbigay ng ganitong pahayag hindi lang naman ordinaryo na tao. Tama po. Isa sa mga mataas na lider, isa sa mga Tama po. mambabatas, gumagawa ng batas. Kung totoo ganito ang naging konteksto ng pahayag ni Senator Marcoleta, kasi kaya nang nabanggit ko nga kanina, sinasabi niya hindi naman daw ganon yung tono niya na ibigay na lang. Oo. Yun nga po ang pagkakainterpretasyon na lumalabas dun sa pagkakasabi niya. Actually, ilang pangalawang pagkakataon na nangyari na ito sa kanya. Nung unang beses ay noong campaign season na sinasabi niya na parang wala yung West Philippine Sea at ang sinasabi natin ay nag-i-exist ang West Philippine Sea at hindi ito guni-guni. Diba? Yan po yung diskusyon ng campaign kung saan may nabanggit din siya. Tapos ngayon ay dahil napatunayan natin na meron naman talagang West Philippine Sea at pinag-aaralan yan ng mga akademiko, ng mga general at ng mga scientist at ng buong mundo, yung pagkakasabi niya na i-give up, medyo second level yun, no? Nag-exist siya, pero i-give up mo. Parang gano'n. So, yung lalong-lalo na yung KIG, napakasentro doon sa claims natin doon sa West Philippine Sea. Nakapaloob kasi ito doon sa Spratlys Islands. At ang pinaka mabigat dito, nandun yung Pag-asa Island kung saan 1970s pa may mga Pilipinong naninirahan doon. Ilang henerasyon na yung
mga Pilipino na nandoon at kung sakaling i-give up mo yun, ano ang mangyayari sa kanila, yung kanilang tawag doon sa ano yung imagined community, no? Dahil nandun na sila, yung kanilang memories, yung kanilang kasaysayan ay parang binura mo rin, no? So hindi po pwedeng mangyari yun dahil unang-una may munisipyo doon at may mapa doon at may naipanalo tayong arbitral award, ibig sabihin may nag-exist na coordinates doon. So hindi basta-basta lamang na nasasabihin natin na i-give up dahil kapag give up mo, parang pinatay din natin yung mga pangarap ng mga tao na nakatira sa Pag-asa Island, ng mga Pilipino, no, na sila yung lumalaban sa kanilang teritoryo, lupain at isla at pamumuhay at sila yung nakakaranas ng mga gray zone tactics doon sa kanilang kapuluan. Oo. Yan ay pagdating sa hanapbuhay din ng mga nakatira dyan. Yan ang posibleng maging epekto. Sa usapin ng seguridad, kung sakasakaling i-give up natin? Well, ang mangyayari dyan ay kung sakaling i-give up ay number one, alam naman natin yung plano ng ating malaking kapitbahay, no? At may implikasyon ito sa pwedeng mangyari sa Taiwan at sa Pilipinas at sa First Island chain sa Japan. So maraming pwedeng mangyari na hindi natin pwedeng asahan. Kapag give up kasi dito, malaki yung security vacuum na makikita natin. At hindi dapat ito mangyari po. May epekto din ba sa politika kung sakasakaling mangyari yan? Definitely po. Siyempre, hindi lahat ng mga unang-una ang magproprotesta dyan, mga Pilipino mismo. Dahil siyempre, teritoryo at soberenya natin yung pinag-uusapan. Kapag nangyari yun, definitely, of course, no? Pag nangyari yun, definitely, malaking bagay yun na magkakaroon ng disunity, no? So, hindi pa pwedeng hayaan na lang natin na mangyari yung gano'n. Definitely, magkakaroon ng political shake-up yan dahil first, no, alam niyo naman yung bagayan na pagdating doon sa usapin ng West Philippine Sea, hindi tayo nagkakaintindihan. So, talaga namang malinaw na magkakagulo sa ating bansa kapag nangyari. Well, kayo ho ba, Dr. Calbasa, naniniwala ho ba kayo, sa mga ganitong klaseng usapin, yung ibang bansa, mayroon talaga silang mga naglalagay na, yung termino na ginamit ni Senator Pinglason, homegrown traitors? Maaari. Dahil matagal naman na yun, no? So, kasi nasa mundo tayo ngayon na naglalaban yung naratibo. Definitely yung naratibo na yun ay isa sa mga bagay na hindi natin tinatanggap dahil may tawag dito world war and war of narrative, no? Cognitive warfare kasi nangyayari ngayon na hindi natin naranasan noon. So ito ay isang parte ng panibagong digmaan na nakikita natin ngayon, no? So I think that is something that we have to look up dahil nga and to scrutinize kasi nga unang-una napakalawak nitong usapin na ito lalo-lalo na sa seguridad ng ating bayan. Anong benepisyo na makukuha nila rito? Ang benepisyo na makukuha ng kapitbahay natin, napakadali nilang makuha yung ating niya dahil nga alam niyo po ang labanan hindi lamang sa digmaan ng physical. Nangyayari dyan dahil yung iba, ang kanilang filosofiya, strategiya, huwag kang makikipagdigma. So, kung kaya mo makuha ang isang bansa na buong buo, gawin mo yun sa pamamaraan ng iba. Kaya yung iba, nakukuha nila yon dahil sa cognitive warfare, ganyan. So, malaking bagay yun na hindi mo na kailangang gumastos ng armas dahil kapag nangyari yun, magbabayad pa sila ng reparation. So, yun yung mga implikasyon kung paano nila titignan yung bagong digmaan sa ngayon. Alright. Dr. Chester, maraming salamat po sa inyong oras at panahon. Mabuhay po kayo. Okay, maraming salamat po. Thank you very much. Manila-based think tank International Development and Security Corporation President Dr. Chester Calbasa. 826,